Kabanata 461. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Helena. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, nagbago ang mukha niya, at siya ay agad namang nagbigay ng isa pang hand signal. Ang dalawang bodyguard ay agad na huminto sa kanilang landas. Michael, mabilis na sinagot ni Helena ang tawag. Helena, kasama mo ba si Charlotte? Tanong ni Michael. Nagulat si Helena sa tanong niya. Inangat niya ang ulo niya para tingnan si Charlotte. Malamig ang mga mata niya, pero matamis ang boses niya. Sinabi niya sa iyo ang tungkol dito. Oo, sinabi sa akin ni Charlotte na tinanong mo siya ng tanghalian. Masayang pagpapatuloy ni Michael, bago ako umalis, sinabihan kitang alagaan mo siya. Siguradong hindi mo ako binigo. Siyempre, kailangan kong alagaan ng mabuti ang syota mo. Parang pilit ang ngiti ni Helena. Paano tapos na doon? Maganda ba ang panahon sa F-Nation? Ayos lang. Helena, si Charlotte ay nag-iisa doon, at nag-aalala ako sa kanya. Kung malalaman mo na siya ay may anumang kahirapan sa trabaho o buhay, sikapin mong tulungan siya, hiling ng kanyang kapatid. Sure, naiintindihan ko. Ipasa ang telepono at hayaan mo akong makausap siya, tanong ni Michael. Okay. Itinulak ni Helena ang telepono sa ibang babae. Lumapit si Charlotte at sinagot ang telepono. Inilipat ito sa speaker mode, at binati niya, Michael. Charlotte, saan kayo kumakain? Noong kausap ni Michael si Charlotte, sobrang malumanay ang boses niya. Sa Silver Diamond, sagot ni Charlotte. Madalas pumupunta si Hector sa restaurant na ito. Oh, nakikita ko. Tumigil sandali si Michael sa pagkalito bago siya nagtanong, nabalitaan ko na hiwalay na siya. Sa tingin ko, napatingin si Charlotte kay Helena na may pangit na ekspresyon sa mukha. Ang huli ay galit na galit at sumenyas para sa kanya na huwag masyadong magbunyag. Narinig ko rin na, natigilan si Michael. Never mind, Charlotte, hindi mo kailangang maging magalang kay Helena. Kapatid ko siya, kaya kapatid mo rin siya. Kung kailangan mo ng anumang bagay, maaari mo lamang ipaalam sa kanya, at gagawin niya ang itinuro mo. Tama ba, Helena? Oo, sagot kaagad ni Helena nang marinig niya ang kanyang pangalan. Then, she deliberately mocked. Paanong hindi makinig ako sa mga salita ng magiging hipag ko? Tumigil ka na sa panggugulo, sambat ni Michael. Sige, hindi ko naiistorbahin kayong mga babae. Charlotte, ang aking hotline ay bukas sa iyo buong araw. Kung kailangan mo ng anuman, huwag mag-atubiling tawagan ako anumang oras. Oo, sigurado. Mag-ingat sa iyong kalusugan at mag-ingat. Pagkatapos magsalita ni Charlotte, natapos ang tawag. Ibinalik niya ang telepono kay Helena. Isang matalinong galaw. Sinamaan ng tingin ni Helena si Charlotte. How dare you use my brother as your shield? Ikaw ay isang mapanganib na tao, kaya kailangan kong gawin iyon. Tumango si Charlotte. Helena, hindi kita kailanman nasaktan, pero tinetrato mo ako na parang kaaway mo. Nagkaroon kayo ng relasyon ni Hector, pero ako ang sinisisi mo. Bukod pa rito, ginawa niyo pang saktan ako ni Luna. Hindi ko pa nasesettle ang mga score sa iyo, at gusto mo pa akong takutin. Sa tingin mo ba ay pushover ako? Hindi mo naisip na saktan ako. Nakikita ko na nakalimutan mo na ang lahat ng nangyari. Gritting her ngipin, nagalit si Helena. Noon, sumulat ako ng love letter kay Hector, pero ginamit niya iyon para iangat ang paa mo sa mesa. Naghanda ako ng lunchbox para sa kanya, pero ikaw ang binigyan niya. Sa huli, pinakain mo sa mga aso. Sobrang dami kong binigay kay Hector, pero hindi siya lumingon. Lahat ng ginawa ko para sa kanya ay napunta sa'yo. Ikaw ba ay naintindihan yung sakit at lungkot na pinagdaanan ko? Hindi ba ako nakakasama nito? Ako ba ang sinisisi mo sa lahat ng iyon? Hindi makapaniwalang tanong ni Charlotte. Siyempre, ikaw ang dapat sisihin. Kung wala ka, malamang sa simula pa lang ay mamahalin na ako ni Hector. Matigas ang ulo ni Helena, sinira mo ang aking mga pangarap na magkaroon ng magandang unang pag-ibig. Ang Diyos ay patas. Hindi nagtagal ay bumaba ang negosyo ng iyong pamilya. Inubos ko lahat ng paraan para ipahayag ang pagkabangkarote ng Wind Corporation at naging dahilan upang makonsela ang iyong kasal.
Sa kabila noon, hindi mo kailanman naisip na napakatanga mo kapag nalinlang ka ni Luna, na sinamantala ang sitwasyon at inani ang lahat ng pakinabang mula rito. I hate you for 4 long years. After those 4 years, I finally found the opportunity to use you to nasirain ang kasal nila ni Luna sa pamamagitan ng pagtalikod niya sa iyo. Sa wakas, ang aking layunin ay nakamit, at sa wakas ay akin na si Hector. Napatulala si Charlotte. Ikaw ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa pamilya namin. Ginawa mo lahat ito sa likod namin. Tama, ginawa ko, pag-amin ni Helena. Maaaring nagdeklara ng bangkarota ang iyong ama, ngunit siya ay nabangkarote na may kakayahang itago ito sa lahat, kasama ang pamilyang Sterling. Noong una, akala pa nila ay makikinabang sila sa pagtatrabaho ng malapit sa iyong pamilya. Ngunit nang lumabas ang impormasyon, nagsisi agad ang pamilya Sterling. Si Hector din, iniwan ka. Sa huli, niloko ka ni Amanda at Luna at naging dahilan ng pagkawala ng lahat. Natutuwa akong makita kung paano nangyari ang mga bagay na ito, at makita ang iyong walang kaalam-alam at pipi na mukha ay nagpapasaya sa akin. But too bad, nakuha ni Luna na nauna sa akin at nagpakasal kay Hector. Kinagat ni Charlotte ang kanyang mga ngipin. Pero sayo na si Hector, pwede mo sanang tinuruan ng leksyon si Luna kung gusto mo sa halip na sirain siya. Bakit mo ginawa iyon? Excuse me. Agad na nagsalita si Helena sa mas pagalit na paraan. Wala akong ginawang laban sa batas, at wala kang ebidensya laban sa akin. Mas mabuting huwag mong subukan ang aking pasensya. Binabalaan kita. You'll get what you deserve, sabi ni Charlotte at umalis. Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang sumira sa buhay ng iyong ama? Biglang tanong ni Helena. Tumigil si Charlotte sa paglalakad, ngunit hindi siya lumingon. Ano sa tingin mo ay maniniwala ako sa iyo? Make your own judgment then. I'm sure hindi ka tanga. Kinuha ni Helena ang isang sulat at sinabing, ang tatay mo isinulat ito sa aking kapatid, at mayroon akong kopya nito. Sigurado akong makikilala mo ang iyong ama na sulat kamay, tama. Sinulyapan ni Charlotte ang sulat at nag-alinlangan sandali, ngunit nagpa siya na lumingon. Nang malapit na niyang kunin ang sulat, binawi ni Helena ang kanyang kamay at itinaas ang kanyang mga kilay. Ano, maaari ba akong makakuha ng kapalit para sa pagbibigay sa iyo ng liham na ito? Ano ang gusto mo sa akin? Malamig na tanong ni Charlotte. Gusto kong layuan mo si Hector, pakunwari na sabi ni Helena. Kahit gusto kanyang makita, kailangan mong mag-isip ng mga paraan para maiwasan siya. You don't have to tell me this. I don't even want to see him anymore, naiinis na sabi ni Charlotte. At layuan mo si Michael, dagdag ni Helena. Iyon ay dapat na hindi bababa sa iyong mga alalahanin. Alam ni Charlotte ang nasa isip niya. Ang negosyo ng pamilya ni Helena ay lubos na nakadepende kay Michael, at hindi siya papayag na sinuman ang magsabutahe sa relasyon nila ni Michael. Nag-aalala si Helena na baka sirain ni Charlotte ang relasyong ito kapag nagpa siya ang huli na makasama si Michael. Mas mabuting huwag mong sirain ang iyong pangako. Pagkatapos ay binigay ni Helena sa kanya ang sulat. I'll destroy you if you dare. Alam ko ang iba mo pang sikreto, umalis ka na. Isang linya ang nabuo sa pagitan ng mga kilay ni Charlotte. Anong mga sikreto? Malalaman mo sa araw na sinira mo ang iyong pangako. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Helena. Isa kang maswerte na babae, Charlotte. Kakampi mo pareho si Zachary at ang kapatid ko, kaya ililibre muna kita. Pero kung sinubukan mong tap-okan ang aking mga paa. Kinusot-kusot ni Helena ang kanyang mga mata at binigyan ng masamang tingin si Charlotte. Hindi alam ni Charlotte kung anong uri ng dumi ang mayroon si Helena sa kanya, ngunit nagpa siyang huwag pansinin ang mabisyo na ito. Gusto lang niyang layuan siya. Habang papalayo si Charlotte, tumingin si Helena sa likod niya at ngumiti ng nakakaloko. Ang katulong ni Helena, na nagmamasid sa kanilang pakikipag-ugnayan, ay nagtanong, bakit mo ibinigay sa kanya ang sulat, Miss Brown? Kung gusto mong layuan niya sina Mr. Sterling at Mr. Brown, dapat hinayaan mo na lang siyang makasama ang lalaking pumatay sa kanyang ama. Anong alam mo? Umirap si Helena.
Ang pagiging malapit niya kay Zachary ay magdudulot lamang ng mas malaking banta sa ating kinabukasan. Dala ang sulat sa kamay, nagmamadaling umalis si Charlotte. Binuksan niya ito at binasa pagkarating niya sa bahay. Sana mahanap ka ng maayos nitong liham, Michael. Nagpa siya akong sumulat sa iyo dahil wala na akong maisip na iba na sino na kayang mag-aalaga kay Charlotte. Nabubuhay tayo sa mundo ng dog eat dog, at ito ay maaaring maging malupit. Ito ang dahilan kung bakit ko pinamunuan si Charlotte na malayo sa mundo ng negosyo. Gusto kong mamuhay siya ng walang pakialam, ngunit hindi na ako makakasama sa kanya. I've always been very fond of you because you're a simple man with a pure heart. Sa kasamaang palad, hindi ko makontrol ang nararamdaman ng isang tao, tulad ng kung paano ako, ang ama, ay hindi maaaring pigilan si Charlotte na umibig kay Hector, kahit alam kong masamang pagpipilian iyon. Hindi ko siya matutulungan na gumawa ng mga desisyon sa buhay. Kailangan niyang maranasan ito at mahanap ang pinakamahusay na sagot sa kanyang sarili. Alam kong makasarili ako sa paghingi ng tulong sa iyo, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Pakiusap, alagaan mo si Charlotte sa ngalan ko. Sa tuwing siya ay may problema, mangyaring bigyan siya ng tulong. Siya lang ang taong pinakainaalala ko. Natatakot akong samantalahin ng mga tulad ng Knox siya kapag wala na ako. Sana ang aking pagpanaw ay makapagwakas ng lahat ng puot at sama ng loob. Ayoko sa mas batang henerasyon na magdusa pa. Malamang nawala na ako sa oras na basahin mo ang liham na ito. Pakitandaan na nagpasya akong wakasan ang aking buhay sa sariling kasunduan. Kailangan kong gawin ito para protektahan si Charlotte. Alagaan mo para sa akin ng mabuti si Charlotte, Michael, bantayan mo siya at siguraduhing mananatili siya malayo sa pamilya Knox para mamuhay siya ng ordinaryong buhay. Labis na natulala si Charlotte. Ilang beses na siyang sinabihan ni Michael na layuan ang pamilya Knox, ngunit lahat ng kanyang mga babala ay nahulog sa bingi. Hindi kataka-taka na si Michael ay palaging galit kay Zachary at nag-udyok ng maraming hindi pagkakaunawaan. Noon pa man ay naiisip ni Charlotte na ganoon ang kinikilos ni Michael dahil nagseselos siya, ngunit ngayon, siya na sa wakas ay nalaman niyang may higit pa dito kaysa sa nakikita ng mata. Ang pamilyang Knox ang pangunahing kaaway ng kanyang ama. Nakasaad sa liham ang tunggalian ng dalawang pamilya. Isinulat pa ng kanyang ama na ang dahilan kung bakit niya isinakripisyo ang kanyang buhay ay para protektahan siya mula sa pamilya Knox. Tungkol saan ang lahat, halos hindi makahinga si Charlotte sa puntong ito. Napahawak siya sa dibdib at sinubukang pakalmeyan ang sarili. Sa halip na hayaan ang kanyang mga damdamin na madamay sa kanya, sinimulan niyang pag-aralan ang sitwasyon ng higit pa sa layunin. Maaaring hindi ang tunggalian sa negosyo ang tanging dahilan ng lahat ng nangyari, at naniniwala siya. Baka may ibang nangyari sa pagitan ng dalawang pamilya. Ngunit ano nga ba ito? Bakit walang sinabi sa akin si Zachary? Unless hindi niya alam, walang kamalay-malay na nilukot ni Charlotte ang sulat. Napaisip siya saglit at nagpasya na harapin si Zachary pagbalik niya. Gayunpaman, hindi siya bumalik. On and off, sumilip si Charlotte sa bintana para tingnan kung nasa bahay si Zachary, pero hindi siya nagpakita. Naghintay si Charlotte hanggang sa 3:00 ng umaga at hindi sinasadyang nakatulog sa sopa na may kumot sa kanyang mga braso. Sa isang punto, isang bangungot ang gumising sa kanya. Nanaginip siya na itinulak ni Zachary ang kanyang ama palabas ng isang gusali. Ito ay sobrang nakakatakot na pinagpawisan siya ng malamig. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at tumingin sa paligid, at napagtantong siya lang ang nasa bahay. 6:00 na ang orasan, ngunit wala pa rin si Zachary sa bahay. Hindi napigilan ni Charlotte na magpadala sa kanya ng text, "Babalik ka ba?" Hindi sumagot si Zachary. Pinadalhan niya siya ng isa pang text. "May nangyari." Muli, iniwan niya itong nakahang. Marahil ay masama ang pakiramdam ni Mr. Knox, at kinailangan siyang alagaan ni Zachary. "Sigurado akong babalik siya." Itinago ni Charlotte ang sulat at bumaba para maghanda ng almusal para sa mga bata. Habang nag-aalmusal, tinanong ni Robbie, "Mommy, sinubukan kong tawagan si Lolo sa telepono,
ngunit naka-off ang kanyang telepono. Nag-aalala kami sa kanya. May balita ka ba kay Lolo? Wala. Marahang hinaplos ni Charlotte ang ulo ni Robbie. Don't worry. I'm sure maraming tao ang nag-take good sa pag-aalaga kay Lolo. Tama ka, Mommy. Ibinaba ni Robbie ang kanyang ulo at nagpout. Bakit hindi mo tawagan ang iyong dating boss, Mommy? Iminungkahi ni Jamie, siya ang pinakamatandang apo ni Mr. Henry, tama. Sigurado akong marami pa siyang masasabi sa atin. Pero, napaisip si Charlotte at sinabing, busy siyang tao. Hindi ako sigurado kung sasagutin niya ang tawag ko, pero subukan natin. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa natin. Isinuot ni Robbie ang kanyang thinking cap. Ano ito? Binigyan siya ni Charlotte ng seryosong tingin. Tatawag si Lolo kapag bumuti na ang pakiramdam niya, kaya huwag nang istorbohin siya. Naririnig mo ba ako? Okay, Mommy. Tumango si Robbie. Halika, malapit nang dumating ang bus ng paaralan, hinimok ng mga medikal na kawani. Okay. Inilapag ng tatlong bata ang mga kagamitan at isinuot ang kanilang mga jacket at mga bag. Kinaweyan nila ang kanilang paalam sa kanilang mommy at umalis kasama ang mga medical staff. Matapos magpaalam sa kanila sa elevator, umuwi si Charlotte at inalala ang mga sinabi ng mga bata kanina. She sent Zachary another text message. Ayos ka lang ba? Text mo ako or tawagan mo ako kapag nabasa mo ang message ko. Naghintay siya ng ilang sandali ngunit hindi pa rin siya nakatanggap ng sagot. May nangyari bang masama sa kanya? Nag-aalala si Charlotte. O talagang nasa ilalim ng panganib si Mr. Knock? Bilang isang taong lumaki sa isang kilalang pamilya, alam ni Charlotte kung gaano kagulo ang isang makapangyarihang pamilya kapag ang patriarch ay nagkasakit. Hindi lamang ang mga balitang tulad nito ay agad na magdudulot ng pagbabago sa presyo ng shares ng Knock Group, ngunit ito rin ay aakitin ng mga miyembro ng pamilya Knock na ipaglaban ang mana. Maaaring hinirang ni Henry si Zachary bilang kanyang kahalili, ngunit ang katotohanan na hindi siya kasal at wala ang kanyang mga magulang sa tabi niya ay maaaring mahirapan siya. At saka, magiging loner sa pamilya, wala siyang pakinabang dahil kakailanganin niyang lumaban ng labanan ng mag-isa. Habang nag-aalala si Charlotte sa laban na kailangang pagdaanan ni Zachary, naghihintay pa rin siya sa kanya upang ipaliwanag ang mga bagay na isinulat ng kanyang ama sa liham. Ano nga ba ang nangyari sa pagitan ng Winds at Knock? At wala bang binanggit si Itay tungkol dito sa sulat niya sa akin? Biglang tumawag si Olivia. Hey, are you okay? Miss Fuller told me something last happened kagabi. Oo, may naaksidente, pero okay lang ako. Naging headline sa social media ang insidenteng iyon, at sinisisi ng netizens ang Brown at mga pamilyang Sterling. Ang lahat ay na-blow out of proportion. Nang marinig iyon, natigilan si Charlotte saglit. Bilang isang taong bihirang gumamit ng social media, mayroon siyang walang ideya na ito ay naging isang malaking issue. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-check ng balita sa social media. Ang lahat ay tungkol sa kung paano si Luna ginahasan hanggang matapos siyang pumunta sa banquet hall para hanapin si Hector. Nabanggit din sa balita kung paano si Helena pinahiya siya sa publiko. Ngayon, tinuro ng mga netizens sina Hector at Helena, at tinawag nila ang isang Hector na walang pusong lalaki at si Helena ay isang homewrecker. Sinabi rin nila na si Helena ang utak na nag-orkestra sa panggagahasa. Kasama pa sa balita ang flashback sa sex scandal ni Hector. Ilang buwan na ang nakalipas, naisip ng media na ang babaeng nakasex niya ay sekretary niya, pero ngayon, alam na ng lahat na si Helena iyon. Ipinaliwanag ng balita ang lahat ng detalyado at nagbigay ng matibay na ebidensya upang suportahan ang kanilang mga pahayag. Ito ay nagkaroon na pinangunahan ng mga netizen na dumamay kay Luna at kagalitan sina Hector at Helena. Maliwanag, ang taong nag-udyok sa kaguluhan na ito ay si Amanda. Siya ay dapat na resorted sa ganitong uri ng maruming panloloko nang malaman niyang hindi niya kayang ibaba sina Hector at Helena. Ngayong nawasak na ang buhay ni Luna, tiyak na babayaran sila ni Amanda. Siyempre, kakailanganin niya ng maraming lakas ng loob para sabihin sa mundo na ang kanyang anak na babae ay biktima ng panggagahasa ng gang.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 465. Marahil, nabaliw si Amanda matapos malaman ang tungkol sa kasawian ni Luna. Since may iba mga paraan para ibagsak sina Hector at Helena, may lalantad lang niya ang lahat sa mundo at lumaban sa kamatayan. Dahil nabaliw si Luna at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Hindi maiwasan ni Charlotte na maawa sa mga White. Kung si Helena talaga ang utak sa likod ng panggagahasa, pagkatapos ay lumampas na siya sa linya. Ito ang dahilan kung bakit medyo na-relate si Charlotte sa aksyon ni Amanda. Gayunpaman, naniniwala si Charlotte na hindi kalaban ni Amanda si Helena. Maaaring linlangin ni Amanda si Helena, ngunit wala na siyang pera para kunin ang huli sa katagalan. Sa kabaligtaran, madaling durugan ni Helena si Amanda sa isang pitik ng daliri. Kung si Amanda ay patuloy sa paglalaro ng apoy, tiyak na aaksyonan siya ni Helena. Charlotte, hoy! Nagtaas ng boses si Olivia para makuha ang atensyon ni Charlotte. Oo, sagot ni Charlotte. Kailangan ko pang ihatid ang mga costume kay Miss Fuller ngayon. You don't have to send them over anymore. She asked me to tell you. Tumingin si Olivia kay Charlotte sa mata at sinabing, sabi ni Miss Fuller, saksi ka sa pangyayari. Dahil kilala mo ang biktima at ang aggressor, maraming tao ang nagtanong tungkol sa iyo. May mga bagay na kahit papaano ay nawala ng kontrol, kaya sinabi niya. Anong sabi niya? Sinabi ni Miss Fuller na kailangan niyang hintayin na mawala ang mga bulong-bulungan bago niya isaalang-alang ang pagkuha sa iyo muli. Gusto ko ring ihatid ko ang mga costume sa kanya, nahihiyang sabi ni Olivia, at sinubukan kong kausapin siya, ngunit tumanggi siyang makinig. Naiintindihan ko, sagot ni Charlotte na may mapait na ngiti. Pumunta ka sa pwesto ko para kunin ang mga costume kapag libre ka kung ganoon. Pupunta ako ngayon. Don't worry, I'll try to find you another job, okay? Salamat, Olivia. Tinapos ni Charlotte ang tawag at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng balita sa social media. Ang iskandalo ay naging usap-usapan ngayon. Siguradong maraming pera ang itinapon ni Amanda para maging viral ang balita. Handa siyang gawin ang lahat para masira ang reputasyon nina Hector at Helena. Lahat ng nangyari kamakailan ay naging emosyonal si Charlotte, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Sa puntong ito, alam niyang kailangan niyang lumayo sa gulo. Habang malalim ang iniisip ni Charlotte ay tumawag si Jeffrey. Hoy, Mr. John. Hi, Charlotte. Nasa Yaleview ako ngayon. Handa na ang factory para gumana bukas. Natutuwa akong marinig iyon. Sinabi ni Charlotte, naging maayos ang lahat. Oo. Nag-hire kami ng sapat na mga manggagawa para magsimulang magtrabaho sa dalawang malalaking proyekto. Gusto kitang imbitahan sa aming opening ceremony bukas, pero siguro busy ka. No worries. Okay lang kahit wala ako, nakangiting sabi ni Charlotte, pupunta ako kapag tapos na ako sa aking trabaho. Ay, oo, may isa pa akong gustong pag-usapan sa iyo. Ano ito? May 3 pabrika si Simon, tama ba? Tanong ni Jeffrey, sa una ay sinipi niya ako ng kabuuang 70 milyon para sa lahat ng mga pabrika at ang iyong villa. Ngunit dahil wala akong ganoong kalaking pera, isa lang ang nakuha ko sa mga pabrika. Hindi nila ibinenta ang natitirang 2. Pagpapatuloy niya, ngunit kanina lang, tumawag si Simon. Payag siyang ibenta sa akin ang 2 pabrika sa halagang 10 milyon sa kondisyon na ang pagbabayad ay naayos ng sabay-sabay. Nang marinig iyon, natahimik si Charlotte saglit. Talagang binibigay ni Amanda at Simon ang lahat para humingi ng hustisya para sa kanilang anak. Magandang deal ito. Interesado ang iyong mga tiyuhin na tanggapin ang alok na ito, at nasa gitna sila ng pagpapalaki ng pera. Sabi ni Jeffrey, naisip ko lang na dapat kong makuha ang iyong pahintulot bago tayo magpatuloy sa pagkuha. Go ahead, walang pag-aalinlangang sabi ni Charlotte. Nakakatuwa na ipinagpatuloy ninyong lahat ang negosyo ng aking ama. Tatawagan ulit kita kapag nakaisip na ako ng paraan para makalakam din ng pera. Sige,
Matapos tapusin ang tawag kay Jeffrey, nag-set up kaagad si Charlotte ng video call kasama ang kanyang financial advisor sa bansang S. Matapos makuha ang kanyang digital thumbprint, inactivate ng financial advisor ang kanyang bank account. Nagulat si Charlotte sa kung gaano kasimple ang mga pamamaraan. Akala niya kakailanganin nila siya na maglakbay sa S-Nation para i-activate ang kanyang account. Iyon sana ang mga karaniwang pamamaraan 4 na taon na ang nakalilipas, ipinaliwanag ng tagapayo sa pananalapi. Ngunit kasama ang pagdating ng mga teknolohiya, maaari na ngayong i-activate ng mga bangko ang mga account ng mga user sa pamamagitan ng pagkilala sa mukha, digital thumbprint, at password. Sa mismong araw na iyon, inilipat ni Charlotte ang 10 milyon kay Jeffrey. Nagulat si Jeffrey nang matanggap niya ang pera mula sa kanya. Hindi ipinaliwanag ni Charlotte kung paano niya nakuha ang pera, ngunit sinabi sa kanya na magpatuloy sa pagkuha. Ayaw niyang malaman ng mga tao na sangkot siya sa deal na ito. Masayang sumunod si Jeffrey. Sa kaibuturan ng puso ni Charlotte, gusto niyang bilhin at nararapat na pagmamayari ang kanyang villa, ngunit sa parehong oras, natatakot din siya na baka isipin ni Helena na ginagawa niya ito para tulungan si Amanda. Ang pag-iisip ng walang katapusang mga kaguluhan na maaari niyang pasukin ay pinilit siyang isuko ang ideya. Maya-maya, dumating si Olivia na may dalang isang bag ng prutas. Siya ay tumingin sa paligid ng bahay sa paghanga at sinabi, "Anong malaki at magandang bahay? Hindi sa akin ang bahay na ito. Nirentahan ko lang ang lugar na ito." Inihain siya ni Charlotte ng isang basong tubig. "Kunin mo ang isang upuan. Kukunin ko ang mga costume." "Sige." Umupo si Olivia sa sopa at tiningnan ang larawan ng pamilya. "Maraming taon na akong nag-iisa. Napakapalad mo na magkaroon ng napakaraming miyembro ng pamilya. Makakasama mo na ang nanay mo kapag gumaling na siya." Pinagsama-sama ni Charlotte ang mga costume at inilagay sa isang bag. "Sana nga." Napabuntong hininga si Olivia. "Ito ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap upang makalakam ng pera para sa kanyang paggamot. Magiging maayos siya." Pag-aaliw ni Charlotte. "Sige na, kailangan ko nang umalis. Pagkatapos ibalik ang mga costume na ito kay Miss Fuller, kailangan ko pang gawin ang night shift sa Sultry Night." Tumayo si Olivia at handa nang umalis. "Magpahinga ka na muna. Tatawagan kita kung mayroong anumang mga part-time na trabaho na magagamit." "Salamat." Inakay ni Charlotte si Olivia pababa. Biglang sumigaw si Fifi, "Bad guy. Bad guy." Wow! Nagsasalita talaga ang lorong ito. Natuwa naman si Olivia. "Halos 4 na taon na sa amin si Fifi at kasing edad ng mga anak ko. Nakakuha din ito ng ilang simpleng mga parirala sa daan." Lumingon si Charlotte at tumingin sa loro. "Hoy, Fifi." Kilalanin si Olivia. "Masamang tao, masamang tao." Ibinaba ni Fifi ang mga pakpak nito at tuloy-tuloy na tumili. "Hindi, Fifi, hindi." Itinuro ni Charlotte ang kanyang hintuturo sa loro. "Mabuting kaibigan ko si Olivia. Hindi siya masamang tao. Hindi naman ako mukhang masamang tao, di ba?" Umakyat si Olivia at nagpakilala. "Hello, Fifi. Hindi ako masamang tao. Masamang tao, masamang tao." Walang tigil na tumili si Fifi at walang tigil sa pagpapapakpak ng pakpak na para bang kinikilig. "Anong meron kay Fifi?" Nagsalubong ang kilay ni Charlotte. "Kadalasan hindi ganito ang ugali. Kailangan kong turuan ng leksyon ang makulit na lorong ito pagkatapos nito." "Don't worry about it," sabi ni Olivia. "I got to go now." "You rest well, okay. Sige, e-text mo ako kapag naipasa mo na ang mga costume kay Miss Fuller." Inakay siya ni Charlotte papuntang elevator. Pumasok si Olivia sa elevator at kinawayan si Charlotte na may kasamang ngiti. Nang babalik na sana si Charlotte sa bahay, narinig niya ang malakas na kalabog mula sa elevator, kasunod ang sigaw ni Olivia. Nagulat si Charlotte. Tumakbo siya pabalik sa elevator at napagtantong na sira na ito. "Olivia!" Napasigaw si Charlotte sa sobrang takot. Agad niyang tinawagan ang opisina ng pamamahala ng ari-arian at tumakbo pababa. Bumulusok ang elevator mula sa ika-16 na palapag.
Buti na lang at tumigil ito sa pagbagsak nang umabot sa pangatlong floor. Tumakbo si Charlotte pababa sa ground floor at umakyat sa ikatlong palapag. Ang mga security guard at technician ay dumating para buksan ang pinto ng elevator para kunin si Olivia. Sa puntong iyon, nahimatay na siya. Olivia, gustong lumapit si Charlotte kay Olivia, ngunit pinigilan siya ng dalawang security guard. Dalawa pang guard ang binuhat si Olivia palabas ng elevator. Wala silang nakitang sugat sa katawan nito. Hindi nagtagal, dumating ang rescue team at dinala sina Olivia at Charlotte sa ospital. Sa ambulansya, hinawakan ni Charlotte ng mahigpit ang kamay ni Olivia. Magiging maayos siya. I'm sure magiging okay siya. Pagkatapos ng masusing pagsusuri sa ospital, sinabi ng doktor kay Charlotte, nagulat ang pasyente at nahimatay. Magiging mabuti ang pakiramdam niya pagkatapos magpahinga. Nakahinga ng maluwag si Charlotte at ang property manager. Binaril ni Charlotte na parang mga punyal ang manager. Paano nangyari ito, Mr. Auerman? Gusto ba ang kaibigan ko na mapatay kung bumagsak ang elevator hanggang sa lupa? I'm so sorry, Miss Wind. Please calm down, paliwanag ng property manager, we inspect our mga elevator araw-araw, at hindi pa ito nangyari sa aming property dati. May mali tungkol sa insidenteng ito, at nagsimulan na kaming mag-imbestiga. Biglang nagring ang phone niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Magsampa ng police report kaagad. Ibinaba ng manager ang telepono at lumingon kay Charlotte. May sumabotahe sa elevator, na i-report na namin sa pulis. Sabotahe, natigilan si Charlotte. How about the other elevators? Or do you mean may sumabotahe yung partikular na elevator lang? Nagsagawa kami ng isa pang round ng inspection pagkatapos ng insidente at natagpuan ang lahat ng iba pang mga elevator ay gumagana ng maayos. Paliwanag ng manager, ang tanging elevator na may depekto ay ang nasa block mo. Siguro sila ang dumating para sa akin noon. Ang pag-iisip ng isang tao na nais na siya ay mamatay ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Kaya naman nabalisa si Fifi kanina. Napansin siguro nito ang isang kaina-hinalang tao sa gusali at sinubukan kaming bigyan ng babala. Gayunpaman, pinagsabihan ko si Fifi sa hindi paggalang kay Olivia. Natatakot ako na may ganoong posibilidad, sabi ng tagapamahala ng ari-arian, si Mr. Nock ay bumili sa buong block, at ang pamilya mo lang ang nakatira sa gusali. Yung mga umukupa sa tapat ng unit ay iyong medical staff, at ang unit sa itaas mo ay kabilang din sa iyong pamilya. Siguro alam nila na ako lang ang natitira sa gusali ngayon, pagsusuri ni Charlotte, at sila ay alam na wala akong karaniwang bisita sa aking bahay. Kung hindi dumalaw si Olivia ngayon, ako sana ang biktima ng insidente ngayon. Takot na takot si Charlotte. No, hindi lang ako, target din nila ang mga anak ko. Kung hindi dumalaw si Olivia at hindi ako lumabas ng bahay ngayon, ang mga bata na sana ang sumakay sa elevator. Agad na tinawagan ni Charlotte si Robbie ngunit hindi siya makontak. Natarante siya at tinawagan sina Jamie at Ellie. Wala rin sa kanila ang sumagot sa kanilang mga telepono. Idinial pa niya ang mga numero ng medical staff, ngunit hindi rin nila sinagot ang kanyang tawag. Nanghina ang kanyang mga paa at halos bumagsak sa lupa. Ayos ka lang ba, Miss Wind? Agad siyang hinawakan ng manager. Ingatan mo ang kaibigan ko, please. Si Charlotte ay tumakbo palabas ng ward na parang baliw at pumara ng taxi. Gusto niyang makapunta sa Apple Kindergarten sa lalong madaling panahon. Ngunit sa puntong ito, isang van ang nagmaneho papunta sa kanya. Tinakpan ng dalawang lalaking nakasuot ng itim ang bibig niya at hinila siya papasok ng sasakyan. Nagpumiglas si Charlotte at sinubukang makatakas, ngunit nang maamoy niya ang isang matalim na amoy, ay agad siyang nahimatay. Bakit walang signal dito? Gusto kong tawagan si Mommy, Mr. Spencer. Inangat ni Robbie ang kanyang ulo at seryosong tingin ang ibinigay ni Spencer. Kailangang patayin ang lahat ng signal, Robbie, dahil nasa isang espesyal na ward tayo, paliwanag ni Spencer sa isang malambing na boses. Ano ang isang espesyal na ward?
Lumingali nga si Jamie sa paligid at naging balisa nang mapagtantong may mga bodyguard kung saan-saan. Ito ay isang espesyal na ward para kay Mr. Henry, paliwanag ni Spencer na nakangiti. Huwag kang mag-alala, lahat ng mga tiyuhin na ito ay mga bodyguard ni Mr. Henry. Hindi ka nila sasaktan. May sakit ba si Mr. Henry? Kumusta na siya? Itinagilid ni Ellie ang kanyang ulo at nagtanong, binigyan ba ng doktor ng gamot si Mr. Henry? Oo, ginawa iyon ng doktor kaninang umaga. Ngumiti si Spencer. Nagising si Mr. Henry kaninang umaga. Alam niya lahat na nag-aalala kayo sa kanya, kaya pinapunta niya ako rito. So okay lang si Mr. Henry. Phew, nakahinga ng maluwag si Robbie, at tila medyo nakahinga siya ng maluwag ngayon. Maaari ba nating makita si Mr. Henry sa lalong madaling panahon? Nagpout si Ellie at nalilito. Si Mr. Henry siguro ay pagod na pagod. Hindi ko na dapat hilingin sa kanya na ilabas tayo. Nakonsensya si Jamie. Gustong-gusto ni Mr. Henry na gumugol ng oras sa inyong lahat. Hinaplos ni Spencer ang likod ng ulo ni Jamie at sinabing, lahat, tama, mga bata. Bago pumasok sa ward, isuot muna natin ang isolation gown. Okay, Mr. Spencer. Sa tulong ng mga nurse, isinuot nila ang isolation gown, at bawat isa sa kanila ay nakamask. Sila noon ay sumunod kay Spencer sa ward. Nang makita ng mga bata ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa tabi ng kama, natigilan sila. Nang makita ni Zachary ang mga bata, nagsalubong ang kanyang kilay. Bakit mo sila dinala dito? Sobrang na-miss sila ni Mr. Knock. Hiniling niya sa akin na dalhin sila dito, bulong ni Spencer. Mas mahal niya yata ang mga batang ito kaysa sa sarili niyang apo, mahinang sabi ni Zachary at handang maglakad palabas ng ward. Tumabi ang tatlong bata nang dumaan siya sa kanila dahil sa takot sa kanya. Halimaw ba ako? Sabi ni Zachary with a deadpan expression. Si Ellie ay nagpakawala ng malamig na snort, nag-make face, at nagtago sa likod ni Spencer. Ganito mo ipinapahayag ang iyong pasasalamat pagkatapos kung maghirap na piggyback ka. Tumayo si Zachary sa tabi niya at marahang hinila ang kanyang pigtail. Huwag mong hawakan ang kapatid ko. Ipinulupot ni Jamie ang kanyang maliliit na daliri sa isang kamao at handang makipaglaban sa kanya. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Zachary at tumingin kay Robbie, na nakakagulat na binigyan siya ng mahinahon ngunit nagtatampo. Pakiusap, huwag takutin ang mga bata, Mr. Zachary. Hindi napigilan ni Spencer na pumasok. Natatakot sila sa iyo. Itinaas ni Zachary ang isang sulok ng kanyang bibig at lumabas ng ward. Ang ilang mga espesyalista, na naghihintay sa labas ng ward, ay bumati kay Zachary nang nakayuko nang umalis siya. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang opisina upang pag-usapan ang kalusugan ni Henry. Samantala, dinala ni Spencer ang mga bata sa kama. Narito ang mga bata, Mr. Knock. Mr. Knock. Unti-unting iminulat ni Henry ang kanyang mga mata at tumingin sa mga maliliit. Mr. Henry. Nangingilid ang mga luha sa mata ni Ellie. Mr. Henry, ako si Ellie. Nakikita mo ba ako? Ako si Jamie, Mr. Henry. Maluha-luha na rin si Jamie, pero pilit niyang pinipigilan ang kanyang emosyon. Ayos ka lang ba, Lolo? Ako si Robbie, Mr. Henry. Hinawakan ni Robbie ang kamay ni Henry at sinubukang magsalita ng tuloy-tuloy. Nangako ka na makipaglaro sa amin ng soccer, kaya dapat gumaling ka kaagad. Napaawang ang isang sulok ng bibig ni Henry. Ang tagal niya bago magbitaw ng salita. Okay. Mr. Henry, sabi ni Ellie sa pagitan ng mga hikbi, hindi na kita ipapapigibak sa akin, Mr. Henry, magpagaling ka kaagad. Gusto kong bumili ng hot cross bunnies para makakain mo. Huwag kang umiyak, Ellie, sabi ni Jamie. Ngunit maging siya mismo ay hindi napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha sa kanyang mga pisngi. Paumanhin, Mr. Henry, hindi kita dapat pinilit na makipaglaro sa amin. Pagod ka siguro. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Bilang nakatatandang kapatid, si Robbie ay nagtaas ng kanyang boses at nagpahayag ng kanyang pagkabalisa. Akala ko ba nagkasundo tayo na huwag umiyak? Hindi ako umiyak.
Huminga ng malalim si Jamie at pinunasan ang mga luha sa mukha gamit ang maliliit niyang kamay. Si Ellie na nakanguso, ngunit sinubukan din niyang pigilan ang pag-iyak. Lumapit si Spencer sa mga bata at inaliw sila. Sige, huwag nating istorbohin si Mr. Henry, tapos na ba? Labas na tayo. Okay, tumango sila. Magpaalam ka kay Mr. Henry, paalala ni Spencer. Bye, Mr. Henry. Kapag bumisita kami sa iyo sa susunod, magdadala ako ng mainit na crossbunnies para sa iyo, okay? Sabi ni Ellie. Get well soon, Mr. Henry. Let's play soccer together soon, dagdag ni Jamie. Magkita-kita tayo, Mr. Henry. Inilabas ni Spencer ang mga bata at sinabing, hintayin niyo ako sa lounge, okay? Iuuwi ko na kayo. Okay, Mr. Spencer. Tumango silang tatlo. Sa silid pahingahan, inalagaang mabuti ng mga medikal na kawani ang mga bata. Naghanda pa sila ng merienda at fruit juice para sa kanila. Naglakad si Spencer papunta sa opisina dahil gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa kalagayan ni Henry. Biglaan, binuksan ni Zachary ang pinto at nagmamadaling umalis. Muntik na niyang matamba si Spencer. Napasigaw si Spencer sa sakit habang nakapikit ang dibdib. Mr. Zachary, matanda na ako, kaya sana maging mas mabait ka sa akin. Hindi man lang nilingon ni Zachary si Spencer. Pinindot niya ang button sa labas ng elevator na para bang nasa loob ng nagmamadaling pumunta sa kung saan. Saan ka pupunta? Naabutan siya ni Spencer at tinanong, kailangan kong makipag-usap sa iyo. Huwag hayaan ang sinumang bisita na pumasok ng walang pahintulot ko. Naririnig mo ba ako? Bili ni Zachary at pumasok sa elevator. Pagkatapos ay humakbang siya, at pinigilan ang pagsara ng pinto ng elevator, at nagtanong, nasaan ang mga bata? Nasa lounge sila, papauwiin ko na sila. Huwag, sumabad si Zachary at nagturo, mananatili sila sa iyo. Napatulala si Spencer, pero bakit? Anong nangyari? Hindi siya sinagot ni Zachary. Napaatras siya ng ilang hakbang, at hinayaan niyang magsara ang pinto ng elevator. Isang linya ang nabuo sa pagitan ng mga kilay ni Spencer nang maramdaman niyang may nangyari. Anong punto, magagawa lang niya ang sinabi ni Zachary sa kanya. Mr. Spencer, handa na ang sasakyan. Ibabalik ba natin sila sa Happy Avenue? Hindi, sabi ni Spencer, ibabalik natin sila sa ating lugar. Kunin ang mga tao na ihanda ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga bata. Sige, naglakad si Spencer sa lounge at napansin kung gaano kagalit sina Robbie, Jamie, at Ellie. Tahimik silang nakaupo sa sopa at hindi ginalaw ang mga merienda at fruit juice. Pwede na ba tayong umuwi, Mr. Spencer? Tanong ni Robbie nang makitang papasok si Spencer. May kailangan akong pag-usapan sa inyong lahat. Napasquat si Spencer at nagpatuloy, I need manatili ka sa bahay ni Mr. Henry, okay. Sigurado akong matutuwa si Mr. Henry na makita kayong lahat kapag siya ay uuwi. Nagpalitan ng tingin sina Jamie at Ellie at pagkatapos ay tumingin kay Robbie, na siyang pinakahuling gumawa ng desisyon sa kanilang lahat. Kailangan ko munang tanungin si Mommy, sabi ni Robbie, kailangan nating makuha ang pag-aproba niya. Sige. Marahang tinapik ni Spencer ang balikat ni Robbie, let's go outside and call your mommy, okay. Okay, Kabanata 470. Umalis si Spencer sa ward kasama ang tatlong bata. Nagningning ang mga mata ni Robbie nang mapansin niyang ang smartwatch ay nagkaroon ulit ng signal. Kaagad niyang tinawagan si Charlotte, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Nang nakakunot ang kanyang mga kilay, muling sumubok si Robbie. Gayunpaman, ito ay pareho pa rin. Robbie, hindi pa rin makontakt ang phone ni Mommy. Sa tingin mo ba ay pagod na siya at nakatulog? Si Jamie ay lumipat sa kanyang wheelchair. Paano kung uuwi tayo at sabihin sa kanya? Sumasang-ayon ako sa iyo. Tumango si Robbie. Mukhang yun lang ang paraan. Sasamahan ka ni Mr. Spencer sa bahay. Si Spencer ay gumawa ng isang kilos gamit ang kanyang kamay, at ang tatlong nurse ay binuhat ang mga bata ayon sa pagkakasunod-sunod sa kotse. Tuwang-tuwa ang mga bata habang patungo ang sasakyan sa Happy Avenue.
Maya-maya lang ay biglang nagring ang phone ni Amelia at sinagot niya ang tawag. Sa isang segundo, nagbago ang ekspresyon niya habang kinakabahan siyang nagtanong, ayos lang ba si Miss Wind? Nang marinig ang pangalan ng kanyang mommy, namutla si Jamie at nag-aalalang nagtanong, ano ang nangyari kay mommy? Umiling si Amelia sa kanila habang patuloy na nakikipag-usap sa telepono, alright. I got it. Pagkatapos ibaba ang telepono, mabilis niyang iniulat, ito ang tawag mula sa tanggapan ng pamamahala ng ari-arian. Ayon sa kanila, nasira ang elevator ng aming apartment building kaninang hapon at kaagad nahulog mula sa ika-16 na palapag. Nang marinig ang kanyang mga salita, natarante si Ellie at napaluha, na namumula ang pisngi niya sa isang instant. Paano ang mommy ko? Hinawakan ni Jamie ang mga kamay ni Amelia at nagtanong muli sa pagkabalisa, anong nangyari kay mommy? Wala, sabay iling ni Amelia. Jamie, Ellie, huminahon kayo. Hayaan mong tapusin ni Amelia ang kanyang mga salita. Inalaw ni Robbie ang kanyang mga kapatid at nagtanong na nag-aalala, nasa elevator ba si mommy? Subukan mong huminahon at magsalita ng malinaw. Huwag mo silang takutin, sabi ni Spencer. Oo, Mr. Spencer. Huminga ng malalim si Amelia at nagpaliwanag, wala si Miss Wind sa elevator na iyon, pero isa sa mga kaibigan niya ang naroon. Sa kabutihang palad, ito ay natigil sa antas ng third floor at hindi napunta hanggang sa ilalim. Nahimete ang nasa loob ng elevator at agad na isinugod sa ospital. Maayos silang lahat at nagtamo lamang ng mga minor injuries. Nakakaluwag naman na wala ang mommy nila sa elevator na iyon. Good to hear that the others are fine, too. Nakahinga ng maluwag si Spencer at naalala ang paalala ni Zachary. Baka si Mr. Zachary ay nahuhula ang may masamang mangyayari sa mga bata at sa kanilang ina. Kaya iyon ang dahilan kung bakit niya ako inatasan na isama sila sa akin. Anyway, ang tatlong batang ito at ang kanilang mommy ay namumuhay ng simple at tahimik. Imposibleng masama ang pakikitungo nila sa sinuman. Iniisip ko talaga kung sino ang walang puso na maglagay sa kanila sa panganib. Ano man ang mangyari, ang kaligtasan ng mga bata ang pangunahing prioridad. Dapat kong tiyakin na sila ay mahusay na protektado sa lahat ng oras. Kung may mangyari sa kanila, hindi ako papakawalan ni Mr. Knock kung magkamalay siya. Pagkaraan ng ilang sandali, inaliw ni Spencer ang tatlong bata, mga bata, hindi ligtas na umuwi sa inyo sandali. Manatili na lang tayo pansamantala sa lugar ni Mr. Henry. Kukunin ko ang mga tao na sunduin din ng mommy nyo. Huwag kayong mag-alala sa kanya. Mukhang ito lang ang paraan ngayon. Sinubukan ulit ni Robbie na tawagan ang kanyang mommy, ngunit hindi pa rin siya makatawag. Hinawakan niya ang kanyang mga kilay at kinakabahang sinabi, Mr. Spencer, nag-aalala ako na nasa panganib si mommy. Pwede bang humingi ka ng maghahanap sa kanya? Oo naman, walang problema. Nagtanong si Spencer, ano ang pangalan ng mommy mo? Kukunin ko ang mga tao na hanapin siya ngayon. Ang pangalan ng mommy ko ay Charlotte Wind. Putol ni Ellie bago pa man makumplito ni Robbie ang kanyang pangungusap. Hawak pa rin ang telepono, biglang nanigas ang kamay ni Spencer. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwalang sinabi niya at tumingin kay Ellie ng matigas at nauutol, her name is Charlotte Wind. Yeah, tumango si Ellie at sumagot ng matapat, ang ganda ng pangalan ng mommy ko, di ba? I can spell out her ang pangalan niya para sa iyo. C-H-A-R-L-O-T-T-E, at ang Wind ay nagtatapos sa isang T. Napatulala si Spencer. Bigla niyang napagtanto kung bakit kakaiba ang ugali ni Zachary nitong mga nakaraang araw. Ngayon alam ko na kung bakit sabik na pinauwi ni Mr. Zachary ang tatlong bata. Dinala sila sa Fairy Tale Land para magkita ni Mr. Knock at inatasan akong alagaan silang mabuti. No wonder, si Charlotte Wind ang mommy nila. Mr. Spencer, okay ka lang ba? Hindi mapakali si Robbie na tumingin kay Spencer. Nagdadalawang isip talaga siya kung sasabihin sa kanya ang tungkol sa pangalan ng mommy nila dahil pinaalalahanan niya sila na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa sinuman.
Ngunit lumabas lang ang pangalan niya sa bibig ni Ellie nang nag-aalangan pa siya. Anyway, under this extreme circumstance, kaligtasan ni Mommy ang pinakamahalaga. Wala kaming choice kundi banggitin ang pangalan niya. Sana maintindihan ni Mommy at hindi magalit.